Sokelco at 120 na mga EC nakiisa sa line clearing at tree planting activity ng NEA. Lungsod ng Tacurong, ipinagdiwang ang 13 taong kalinga sa mga batang lansangan na may kasamang orientasyon ng ALS at pamamahagi ng mga kagamitan sa pag-aaral. At Tacurong City Mayor Lechoncito, namahagi ng pesticide assistance sa mga magsasaka sa Barangay Lagaw. Yan ang ulo ng mga balita sa Sultan Kudarat Headliners. Magandang araw, lalawigan ng Sultan Kudarat. Narito na ang mga pangunahing balita sa Sultan Kudarat Headliners ngayong Agosto 23, taong 2024. Sokelco at 120 na mga EC nakiisa sa line clearing at tree planting activity ng NEA. Narito ang ulat. Sa engranding pagpapakita ng environmental stewardship at community spirit, ang Sokelco kasama ang 120 iba pang electric cooperatives of BLGU Masyag, Department of Environment and Natural Resources o DENR Senro 12-5A, Sultan Kudarat at ang administrasyon, kawani at mga mag-aaral ng Masyag National High School. Nagsimula sa isang pangunahing berdeng inisyatiba noong ika-22 ng Agosto taong kasalukuyan. Ang kaganapan ay nagmamarka ng dalawahang pagdiriwang, ang ika-55 anibersaryo ng National Electrification Administration o NEA at ang 15th National Electrification Awareness Month o NEAP. Sa ilalim ng temang, panatilihing bukas ang mga ilaw ng EC. Sinabi ni Director Sina Ali Army El Mamalo, District Director ng Bagong Bayan at Senator Ninoy Aquino, kasama ang mga manggagawa ng Sokelco ang dumalo sa aktibidad. Ang mga aktibidad sa araw ay nakasentro sa sabay-sabay na pagtatanim ng puno sa buong campus ng Masyag National High School at Barangay Masyag, Bayan ng Magumbayan, lalawigan ng Sultan Kudarat. Ang sama-samang layunin ay magtanim ng 500 punla ng puno tulad ng kamagong, nara at mahogani sa layuning isulong ang pagpapanatili ng kapaligiran at pagandahin ang lokal na ecosystem. Napili ang Barangay Masyag para sa tree planting activity dahil sa kamakailang tension crack sa lugar at sa epekto ng El Nino. Bukod pa rito, sa pagsisimula ng tag-ulan, ang mainam para sa pagtatanim. Ang kaganapan ay nagsimula sa isang maikling programa na sinundan ng seremonyal na session ng pagtatanim ng puno sa Masyag National High School, kung saan nagtipon ang mga mag-aaral, tagapagturo at kasapi ng komunidad upang lumahok sa inisyatiba. Ayon pa kay Ginoong Francis Torres Jr., MBA Sokelco ISD Manager, na ang aktibidad na ito ay tungkol sa pagbabalik sa komunidad at pagpapatibay ng mas malalim na koneksyon sa ating kapaligiran, na ipinagmamalaki din ito na maging bahagi ng milestone sa kasaysayan ng NEA at nakatuon sa pagsuporta sa mga programang nagsisiguro ng isang napapanatiling kinabukasan para sa aming mga anak. Pinahalagahan ng Sokelco ang patuloy na pagtulong at suporta ng DENR Sultan Kudarat para sa palaging pagtatagumpay ng tree planting activity. Ang taunang tree planting at line clearing activities ay isinagawa bilang pagsunod sa National Greening Program at Republic Act No. 11361 na kilala rin bilang Anti-Obstruction of Power Lines Act ayon kay Sean Anthony Victorio. Ako ang inyong kaibigang Apolinario Tardi Valencia para sa Sultan Kudarat Headliners. Lungsod ng Tacurong, ipinagdiwang ang 13 taong kalinga sa mga batang lansangan na may kasamang orientasyon ng ALS at pamamahagi ng mga kagamitan sa pag-aaral. Narito ang ulat.
Ang City Social Welfare and Development Office o CSWDO na pinamumunuan ni Nancy M. Bawe, RSW sa pamamagitan ng Center-Based Placement and Care Section sa pangunguna ni Charo Moico, RSW, sa pakikipagtulungan ng Department of Education o DepEd, ay nag-organisa ng isang orientasyon at pamamahagi ng mga gamit sa paaralan para sa mga mag-aaral ng Alternative Learning System o ALS noong ika-20 ng Agosto taong kasalukuyan sa City Hall Compound, lungsod ng Tacurong. Ang aktibidad na ito ay ika-13 taon na kalinga sa mga Batang Lansangan program. Ang pagbubukas ng seremonya ay dinaluhan ni Executive Assistant May Ann Horlador na kumakatawan kay City Mayor Joseph George Elechoncito, MDDPA, Education Program Supervisor 1 Agnes G. Moico at ALS Program Specialist 2 Bernard F. Antolo. Ang programang ito na kinikilala bilang Community-Based Literacy and Preventive Intervention Initiative ay nag-e-enroll ng mga benepisyaryo sa ALS program ng DepEd na nagdaraos ng mga klase minsan sa isang linggo, tuwing Martes. Ang local government unit ng Tacurong ay nagbibigay para sa kanilang mga pangangailangan habang sila ay pumapasok sa mga klase, kabilang ang mga libreng sesyon ng ALS, mga gamit sa paaralan, uniforme, mga aktibidad sa paglilibang at palakasan, espiritual na pagpapayaman, psychosocial na aktibidad at pagpapayo. Gayon din ang mga libreng merienda at tanghalian bawat araw ng pasukan. Target ng programa ang mga batang lansangan, children in conflict with the law, children at risk, at children in need of special protection, kasama ang mga gustong ipagpatuloy ang kanilang pag-aaral sa kabila ng kanilang edad. Sa paglipas ng mga taon, nakagawa ito ng ilang mga pumasa sa ALS na ang ilan ay mahusay sa kanilang mga napiling larangan. Binisita din ni John Calvin S. Rodil mula sa Bureau of Alternative Education Program Management and System Development Division Central Office ang silid-aralan ng kalinga sa mga batang lansangan at pinuri ang malakas na suporta ng pamahalaang lungsod at ang komprehensibong serbisyong ibinigay sa mga mag-aaral. Ako ang inyong kaibigang Apolinario Terry Valencia para sa Sultan Kudarat Headliners. Para sa uling balita, Tacurong City Mayor Lechoncito na mahagi ng pesticide assistance sa mga magsasaka sa Barangay Lagaw. Narito ang ulat. Pinangunahan ni Tacurong City Mayor Joseph George Elechoncito, MDDPA, sa pamamagitan ng Office for Agricultural Services ay nagbigay ng tulong sa pestisidyo sa 178 magsasaka sa Barangay New Lagaw. Ipinaliwanag ni Ginoong Ivan Jerry G. Arsagon, Regional Agricultural MPA, City Agriculturist, ang katwiran sa likod ng programa at binigyang diin ang kahalagahan ng paggamit ng mga pestisidyo ng ligtas at mabisa. Ang programang ito ay katuwang ng LGU sa pagsisikap ng Department of Agriculture sa lungsod sa panahon ng tag-ulan. Ang LGU Tacurong ay naglalayon na tulungan ang mga magsasaka sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng mahahalagang mapagkukunan tulad ng mga pestisidyo at fertilizer discount voucher. Ako ang inyong kaibigang Apolinario Terry Valencia para sa Sultan Kudarat Headliners. At yan ang kabuuan mga balita sa araw na ito. Mga balitang kailangan ninyong malaman. Balitang walang kinakampihan. Balitang totoo. Balitang may dalang aral at inspirasyon. Ito ang Sultan Kudarat Headliners. Hanggang bukas, maraming salamat at magandang araw, kaibigan.